Magandang araw mga kaibigan, magandang araw mga kabagis. We would like to discuss today all the comments, no? Kung po pwede, masummarize ko sana ngayon pero napakadami po kasi. Kaya patuloy po kami nagpapasalamat sa pag-antabay nyo sa ating mga videos doon po sa ating page na Rabindranath Abet P. Kilala, na kung saan doon po tinatalakay ko isa-isa yung mga nagiging comments and suggestions po ng ating mga kababayan. Siguro po, linggo-linggo, 2 beses tayong gagawa ng ganitong video para masagot po natin yung mga ilang katanungan, mga ilang suggestion, at mga komentaryo. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, tanong nila, paano natin may sasagawa ang abolition of Congress? No? Kung halimbawang planuhin, sinong gagawa nito? Kaya bang gawin ng mga kasalukuyang mga congressman o mga senador o kasalukuyang mga board members, mga city councilors, municipal councilors at mga barangay kagawad? Well, sabi po ng Saligang Batas, sa Article 17, meron pong tatlong klase ng sistema o procedure para mabago po ang ating Saligang Batas o ang ating konstitusyon. Ito po yung Constituent Assembly na kung saan bubuuin ng Kongreso ang mataas na kapulungan, ang Senado, at saka po ang mababang kapulungan, ang House of Representatives sa isang Constituent Assembly. At sila po ang magbabalangkas nitong mga panukalang ito. Pangalawa naman, boboto po ang taong bayan ng mga miyembro ng magiging Constitutional Convention. At medyo mas magastos po ito, mas matagal, at kailangan may sabay mo to sa mga national election. So, madalas si COMELEC hindi po ito binibigyan ng puwang kasi nga magastos nga. At ang pangatlo, yung sinasabing People's Initiative, no? Yung People's Initiative na kung saan 12% po ng ating mga bumoboto dito sa Pilipinas ay magkakaroon ho ng petition, no? Resolution, at sila po ipipirma at ito po ay biberipikahin ng COMELEC para makita kung sila nga ay 12% po ng ating electorates. However, ang Korte Suprema po sa Lambino versus COMELEC case ay nagsasabi na ang People's Initiative daw po ay para lamang sa mga amendments ng mga provision. Kung babaguhin mo daw ang sistema o structure ng ating pamahalaan, hindi po pwede na ito'y dadaan sa People's Initiative. Kailangan daw po ito pagdebatehan, kaya dapat Constituent Assembly o CONCOM. Gusto ko namin malaman ang inyong mga kuro-kuro patungkol dito sa mga susunod pa nating mga videos. Stay tuned!